Halimaw sa bintana. Sa isang liblib na barangay, may isang matandang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao, lalo na ng mga bata. Luma, may kalawang na bubong at palaging tila may matang nakasilip sa lumang bintana sa ikalawang palapag. Ayon sa sabi-sabi, may halimaw daw doon. Isang nilalang na hindi na tao kundi anino na lamang ng kung sino man siya noon. Pero walang nakakaalam ng buong kwento hanggang sa dumating ang pamilyang Ramirez. Galing sila sa Maynila, sina Marco, ang ama isang na-promote na bagong trabaho sa kalapit na planta. Si Liza ang kanyang asawa at ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Ella. Wala silang alam sa mga alamat. Ang alam lang nila, mura ang bahay, malapit sa trabaho at mukhang mapayapa ang lugar. Unang gabi pa lang, may kakaiba nang napansin si Ella. "Mami, may nakasilip sa bintana." Bulong ng bata habang itinuturo ang itaas. "Imposible, anak, tayo lang ang nandito," sagot naman ng ina. Ngunit sa tuwing titignan nila, wala ito, tahimik. Pero tuwing gabi, naririnig nila ang yabag. Mabigat, humahakbang sa itaas. At tila lagi nakabukas ang bintana kahit ilang beses na nila itong isinira. Makaraan pa ang ilang gabi habang natutulog si Liza. Nagising siya sa mahinang pag-iyak ni Ella. Tinungo niya ito at nakita niyang nakaupo ang bata sa kama, nanginginig. "Mami, sinasabi niya raw na dito siya dati nakatira." "Ha? Sino?" tanong ni Liza. "Yung lalaking nakakatakot ang mukha, sabi niya, akin ka na ngayon." Kinilabutan si Liza. Agad niyang kinuha si Ella at ginising si Marco. Kinabukasan, pinasuri nila ang bahay sa barangay. Doon na nagsalita ang matandang tanod. "Yung bahay na yan, dati kay Mang Ernesto yan. Mabait yan dati, may asawa, may anak. Pero nung tumanda siya, bigla siyang nag-iba. Parang nasiraan ng bait. Lagi na lang nakatingin sa bintana, hindi na lumalabas. Hanggang isang araw nawala. Wala na rin bumalik na pamilya niya. Ang sabi, nagiging halimaw daw siya tuwing gabi. Nagsisimula sa mga mata niya umiitim, kumakapal ang buhok sa katawan, hanggang sa tuluyang nawala ang pagkatao niya." Ngunit napailing si Marco, "Kalokohan yan." At nung gabi ring iyon, habang natutulog si Ella, nagising silang mag-asawa sa tili nito. Nakatayo sa tabi ng kama ang isang nilalang. Maitim ang balat, parang uling. May mahabang kuko at mapupulang mata na tila butas. Mabilis ang galaw nito. Pilit na kinukuha si Ella, ngunit mabilis na nahablot na mag-asawa ang bata. Wala na silang inaksayang oras at kahit madilim pa ang daan, iniwan na nila ang bahay. Pinaandar ang kotse at di pa man nakakalayo ay naramdaman nilang hinahabol na sila ng halimaw. Mabibigat na yabag, tila nanginginig ang lupa. Sa likod nila, sa rearview mirror makikita ni Marco ang nilalang. Nakasampa sa kalsada, humahabol at halos abutin na ang likuran ng kotse. Pinaharurot niya ito ng takbo, ngunit sa isang kurbadang daan, hindi na niya nakontrol ang manibela. Bumangga sila sa isang malaking puno. Walang
metro lang ang layo mula sa bangin. Walang nakaligtas. At kinabukasan, natagpuan ang kotse. Wasak, patay ang buong pamilya. Ngunit ang mas nakakatakot, wala na ang katawan ni Ella. Ulo na lamang ang natira. At mula sa mga sugat ng mag-asawa, tila may mga bakas na mahabang kuko at kagat. Muli, ang bahay ay nanatiling walang nakatira. Ngunit sa gabi kung minsan, may maririnig na boses ng isang batang tumatawa, umiiyak at minsay sumisigaw. At mula sa bintana sa ikalawang palapag, may makikitang 2 pares na matang nakasilip. Isa na rin palang nilalang si Ella.